We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso! Merry Christmas! Good morning, mayong aga! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw ka na sang Biyernes, imbukada nga adlaw sang Setyembre. Sugod na sang Burr Months, Adrian. Ang pinakamalabang Christmas celebration sa kalibutan, iya sang mga Pinoy. Pasko ako dyan, ha? Mga puso, sa ating maglagaw-lagaw sa mga mall, dyan, expect ron ta na ang mabatian ng Christmas songs. Most famous, syempre, sa mga ini ang iya sang aton kasi manwa, nga si kapuso naton Jose Marichan. Pero ang Pasko hindi lang sa Disyembre o kon sa Burr Months, mga kapuso, ha? Ang espiritu sini ang dapat ang aton ipangabuhi sa adlaw. Ibalon na Adrian ang nagapangunang mabalita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso din Priatos Live na live yikan diri sa GMA Bacolod Station. Subukan agad dala sa gihapon namon ng mga dalago nga mga balita kag impormasyon nga dapat inyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, magluwas sa epekto sa malain nga panahon, pila pagid ka kinaandan nga problema ang ginatubang sa mga eskwelahan sa pagbukas ng klase sa mga nagkalain-lain nga public schools kahapon. Sa syudad sang Iloilo, sa Iloilo City National High School, nagikan sa masobra 8,000 sa nagligan nga tuig. Masobra 5,000 pa lang ang enrollees subong. Sa piyak sini, nagkulang naman ang mga classroom. Ginapatigayon ang shifting mode o kung half day lang ang klase. Senior high school kag special programs lang ang whole day ang klase. Sa Balantang Elementary School, temporaryo nga nag-shift sa modular learning ang mga estudyante kahapon. Agod nga may tiyempo pa ang mga manunudlo sa pagpaninlo sa mga hulot klasihan nga nagserbing evacuation center. Subong adlaw ang schedule sang pagsugod sang face-to-face classes. Suno sa DepEd na pahanugutan ang mga eskwelahan nga mag-shift sa modular learning, ilabi na ang mga nabahaan kag nagakinahanglan sang dugang pa nga tiyempo para makapaninlo. Ginahulat na lang sa DepEd 6 ang pinal nga datos sang mga nahalitan nga eskwelahan agod magkasumiter sang report sa Central Office para makahatag sa bulig sa pagpakayo. Ipasa nato yun sa central office, kagang central office nato na mag-assess kung ano sini ang pwede naton nga mabahatag nga bulig sa ila. Usually it's in the form of the repair, no, sa aton sini nga mga facilities nga nagkalaguba, nagapadalagi din na siya sa budget for the repair. Nagapabilin sa San Antonio San Nicolas Elementary School sa Banwa sang Uton ang pila ka evacuees nga apektado sang baha. Gani tigaylo nga magsugod sang face-to-face classes kahapon pagpaninlo ang ginuna sang mga manunudlo. Ang eskwelahan ang isa sa mga evacuation centers sang Banwa kag temporaryo nga gintiniran sang 130 individuals. Sa Uton National High School naman, alternative mode nga learning ang ginapatigayon bangod may evacuees pa man sa eskwelahan. Samtang karon sa hapon natala na nga magsapol ang sangguniang bayan sang Uton para desisyonan ang plano nga pagpaidalom sa Banwa sa state of calamity. So would like to believe that only the face-to-face classes, sir, is hampered, but not necessarily the contact and the alternative delivery mode. Mga puso, ginaproseso na subong ang calamity kag emergency fund sa Bacolod City para igasto sa halit nga gindala sang malapnagon nga pagbaha. Sa sesyon sa Bacolod City Council sa Martes, ginaprubahan sang sangguniang panglungsod ang rekomendasyon sa Bacolod City DRMO nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad sa Bacolod. Base sa records sa otoridad, masobra 30 ka mga barangay, kag malapit 4,000 ka mga pamilya sa Bacolod City ang naapektuhan sa lapnagon nga pagbaha. Gindeklara naman ni Bacolod City Mayor Aldo Benitez ang suspensyon sang klase sa syudad sa Bacolod tubtob subong adlaw September 1 para makapaninlo ang mga eskwelahan nga nahalitan sa baha. Sa 70 ka public school sa syudad, 17 diring tuman nga nahalitan. Kalabanan diri ang mga bunutuan na nagikan sa may southern Bacolod City. Tungod sa baha ang aton nga mga bangko, no, kinahanglan ilimpyuhan. Hindi man ini siya ma-totally
flush out ang Bureau of Fire. So may ara kita ya contingents coming from other schools and from the organizations nga nagabulig subong sa clean up drive. Samtang mga puso duha, ka mga taga Iloilo City baw nang ayaw gid ha, dakop sa ginkasa nga drug bypass operation sa San Carlos City, Negros Occidental. Masobra 13 milyones pesos nga balor sang shabu na recover. Shabu pa more nakatutok, Eileen Pedreso. Wala na nakapalagpas sa kapulisan ang duha ka mga pangayaw sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ginkilala ang mga subject na sanay John Valentin Remigio kag Chris Mark Blancaflor nga taga-syudad sang Iloilo. Sunod sa kapulisan, nabaklan sang illegal nga droga ang duha ka subject nga nagpadulong sa San Carlos dalang ginapahayag 13.7 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Nakakadto diri sila sa San Carlos tungod kay may transaction kita nga mapakal kita balor 10,000 pesos no nga illegal nga droga. Natukiban sang kapulisan nga may mga parokyano pa ang duha sa iban pa nga bahin sang rehiyon. Bisa nga to na interview kag investigation gagalaw ini nga mga suspitsado sa area sang Iloilo City kag probinsya sang Iloilo no kag Bacolod dan diriman sa San Carlos and other nearby municipality and cities no. Ginapadalman na sang kapulisan kung paano nakalusot sa mga puerto ang dala nga droga sa duha ka sospek. Preso na ang mga ini sa San Carlos City Police Station kag natala na nga pasakaan sang kaso. Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Padayon pa ang ginatumod sang La Paz Police ang responsable sa pagpangawat sa isa ka boarding house sa Barangay San Nicolas, La Paz kahapon sang kaagahon. Duha ka cellphones, cash kag mga gamit sa mga construction worker ang nataban. Suno sa isa sa mga nadulaan sang gamit, mahamuok ang ilatulog sang nagsulod ang kawatan. Posible kuno nga sa main gate ini nag-agi. Nagabulig naman ang barangay sa pagtumod sa kawatan. Kita subong makatag sa opisyal gig nga kuan nga ning report kon pangayaw o kon diri man lang sa palibot sang barangay ang tagimo sina. Sa pila ka adlaw nga malain ang panahon, aton sikyaron ang supply sang ulutanon kag isda sa Iloilo Terminal Market. Ang presyo sa mga ini hibaloon taman sa live report ni Zen Kilantang. Hi John, good morning mga kapuso. Live kita diri sa Iloilo Terminal Market. Subong hibaloon naton ang latest prices sang basic agricultural commodities. Talilupang doon nga nagmahal ang presyo sang utan kag laswa sa merkado. Ang sibuyas 170 pesos per kilo. Ang katumbal 350 pesos ang kilo. 130 pesos ang kilo sang ahos kag carrots. Repolyo 100 pesos na ang per kilo. 260 tubtob 280 pesos naman ang presyo sang cauliflower kag broccoli. 20 pesos ang ginsaka sa presyo sang kamatis nga mabakal na subong sang 120 pesos per kilo. 30 pesos ang kilo sang kalabasa. Nagsaka man ang presyo ang patatas. Amargoso, 70 pesos ang kilo. Talong, yaraman sa 50 pesos ang kilo. Sunod sa mga manugbaligya, halos nagsaka ang presyo sang utan. Bangod na budlayan ang mga negosyante sa pagtransport sang produkto halin sa bukid. Ang iba na naapektuhan ang harvest time bangod sang malain nga tiyempo. Nagsaka man sang 10 centimos ang presyo sang itlog. 5 pesos and 80 centavos, tubtob 8 pesos and 80 centavos ang presyo sang itlog depende sa sizes. 240 pesos naman ang presyo sang tabagak, samtang 140 pesos naman ang baligyan ay sang kilo sang balinghon. Talalupang doon naman nga nagsaka sa 30, tubtob 50 pesos ang kilo sang isda. Ang dubla-dubla nga gagmay, 40 pesos ang saka sa diin 240 pesos ang kada kilo. Ang tulingan, 160 pesos ang kilo. 220 pesos ang kilo sang bangros, 260 pesos ang bukaw, tamodlong 200 pesos ang kilo. Tilapia, 170 pesos naman ang per kilo. Ang presyo sang bulaw, tag 200 pesos ang kilo.
kilo. Kalampay 200 pesos ang kilo kag ang kasag 300 pesos ang kilo. 340 pesos naman ang kilo sang pusit samtang 400 pesos naman ang kilo sang pasayan. Wala naman sang supply ang tamodyos, salmonete, bilong-bilong kag pisugo. Suno sa mga manugbaligya ginalauman pa nga magmahal ang presyo sa mga isda, subong nga malain nga tiyempo. Inibangod hindi makapalawod ang mga manugpangisda bangod sang mabaskog nga balod. Jan, so far amo yadto ang aton nga bantay presyo gikan diri sa Iloilo Terminal Market. Balik sa imo dira sa studio. Dara mga kapuso, kabalo na kita kung anong makaigo sa aton budget para sa buong adlaw kag sa weekend. Madamong salamat, Zen Kilantang. Balik na sa action scene si Kapuso action drama Prince Ruru Madrid para sa Black Rider. Matapos ini nakaagom sa injury. Maramdaman nga nakaagom ini sa acute ligament injury samtang nagate para sa isa ka fight scene. Suno kay Ruru, totally recovered naman ang iyang mga tuhod gani balik shoot na ini para sa series. Magluwas sa intense scenes, ginabantayan naman sa Royal Blood ang mga ginbansagan nga marites nga royal servants ni Sanday Cleofe and Jenny Marta Kagloray. Pero bisan marites on cam, close naman sila off cam. Sagnamag lang, ginshare nilang pinaka-behind the scenes sa ilang taping. Samtang gin-reveal naman ni Isabel Ortega nga luyag niya sa nga makuha ang role bilang Zandra. Inibangod tama kadako sang role bilang Jamie para sa iya sa Voltes 5 Legacy. 2019 sa nag-audition si Isabel para sa Voltes 5. Tubtob napilian siya bilang Jamie Robinson nga pilot sang Volt Lander o kung mga tiil sang Voltes 5 robot. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa ka banda ang makaupod ta sa BizTalk subong aga ang ilalitas nga single ang tutukan ta. Mga kapuso, may grupo nga maharana sa aton subong aga. Ano ay hanang iladala nga sorpresa nga musika? Ari na ang Wicker Moss. Mayong aga sa inyo, Wicker Moss. This time, magpakilala muna kayo sa ating mga kapuso dito sa Western Visayas. Hello po, maayong aga sa mga kapuso po. Ako po si Allen and ako po yung singer ng Wicker Moss. Maayong aga, ako po si Raymond sa gitara. Maayong aga, ako po si Rodron. Maayong aga, ako po yung drummer po ng band. You guys always emphasize that you want to be your listeners' companion through music na ginagawa ninyo. And this 2023, may handog kayong comfort song sa mga broken sa pag-ibig. Ano ba ang song na to, guys? Actually, yung song, yun nga, katulad ng lagi namin na mabanggit, hindi siya yung usual love song kasi kung yung usual love song is about moving on, about being in love, or about wishing the other party well, yung babalik is about yung emotion at saka yung tunay na nararamdaman ng isa pag nasasaktan. Maintindihan mo lang na meron din dumaan. Pagdaanan, okay lang pagdaanan dun sa pre-human. It's okay to feel emotion. Ito lang namin yung parating is may nakakaintindi, nararamdaman. Raymond was the one who composed this song during lockdown. Saan ba galing yung hugot while doing this song? Actually, wala naman. Naisip ko lang yan. Parang, naisip ko lang na ibang kwento naman. I mean, it's still a love song, pero yung katulad sabi ni Rods na yung pinapakita mo na marami din, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganito. Marami tayong nakakaramdam ng ganito. Yun lang. Siyempre, hindi makukumpleto ang umaga namin dito sa early edition without hearing Babalik. Go ahead, guys. Ayan. Alan. So, favorite line ko ng song, inaamin kong naging bulag ako
Ngunit ang lahat ng to'y babalik sa'yo. Ayun pa. Imbitahan nyo na ang mga kapuso to keep on listening to Babalik. Ayan. So, sa mga kapuso po, kapuso nating sawi, sasamahan po namin kayo, Wicker Moss, to overcome this feeling. Samahan namin kayong umiyak and everything. So, just stream on Babalik. Sama niyo yan sa almusal, tanghali, sa hapunan. Whenever. Thank you, Wicker Moss, and surely kayo ang naging kompanyo namin dito sa Western Visayas this morning. Thank you po. Salamat po. Sa dugang nga balita mga kapuso, kung wala sang importante nga lalaktan subong adlaw, mas maayo nga magstay at home na lang anay bangod magapadayon ang pag-inulan subong nga Biyernes. Nagapabilin nga mabaskog ang hangin habagat nga gitpabaskog sang 3 ka bagyo, ang Bagyo Hana, ang nakaligad nga bagyo nga siguring kag ang severe tropical storm nga may international name nga si Kirogi. Nakitaan sa pag-asa si Bagyo Hana 870 kilometers sa sidlangan sang extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sa tubtub 110 kilometers per hour. Wala man sang may nabatak nga wind signal sa bisan diin nga bahin sang pungsod. Base sa forecast track sang pag-asa, posible nga magwa sa Philippine Area of Responsibility sa weekend si Bagyo Hana. Subong aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Antique, Aklan, Capiz kag Negros Occidental base man sa rainfall forecast sang pag-asa. Magapaday nini kag manginlapnagon sa iban pangabahin sa Western Visayas. Ang pag-ulan sa among mga lugar ang epekto sang hangin habagat ukon na hindi gani mga local thunderstorm. May nanalo na mga kapuso sa Seneco Management. Kinaduso nga kanselahon na lang kuno ang last stretch sa plebisito sa weekend apang anti-JVA Coalition. Ginatipon na ang may ebidensya agod iproklama nga iligal ang binotoha. Yaring balita nga atong gintutukan. Matapos ginapahayag, nakuha ang masobra 98,000 yes votes sa plebisito. Ginaduso karon sa Seneco Management nga ipaiway ang nabilin nga duha kadlaw nga plebisito sa weekend. Apang depensa ni General Manager Attorney Arnel Lapore ang cancellation request sa National Electrification Administration ug kuneya ang hindi tungod nga daog ng yes to JVA kundi agod hindi na kuno maperwisyo pa ang mga manunudlo kag mga brutuan nga naapektuhan sang pagbaha sa syudad. Ang threshold nga kung tani ilalabuton, agud magdaog ang ara lang sa 89,000. Ukon 50% plus 1 nga boto. Sang kabugusan nga 177,737 eligible voters. Sa masobra 177,000, masobra 105,000 ang nakapasakop sa butuhay. Most of these schools are devoted to evacuation center Subong, no? So public schools. So we don't want to compete sa mga trabaho pagid sa mga maestra. Dugang ni Lapore kung matigayon plebisito sa weekend, hindi naman magbago pa ang resulta sa mayorya. Now, even if you are going to give the unvoted, no, which is about 70,000 plus to the no, still it will not be able to reach the 98,000 nga na-achieve sa yes. Apang, sunod sa anti-JVA Coalition, handa silang mapasakas ang kaso batok sa Seneco. Kagneya sa pagpatigayon sa ginapasuni iligal nga butuhay. Wala sang kadalagan sa dinaya nga ginahimo ninyo. Kampanteng koalisyon nga pisar 1.5 to 5 million pesos ang ginaduso nga protest fees ng board, maideyahan sa ilang mga abogado nga makapasaka kaso. Ang mga tao sa Bacolod, kag ang sana sakupan sang sining sa Seneco, inang ma-revolt na kag magkontra na sa mga ginapanghimo ninyo nga illegal kag pangwarta sa Seneco. Wala pa sang sabat ang NEA sa proposal sa Seneco nga kanselahon na ang plebisito. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Liwat naman nga nagpatigayon sang dynamic load testing ang Department of Public Works and Highways sa Ungka Flyover kagabi.
Sa among aktibidad ang flyover ang ginpaagyan sa mga pick-up truck ag mga closed van nga base sa impormasyon nagadangat sa 70 ka units. Ang load testing ang nagdugay sa nga 2 ka oras. Ini ang nagsugod alas 9 tubtob alas 11 sang gabi. Ang load testing ang ginahimo agod nga malantaw kung may pag-usmod pa nga nagaluntad sa proyekto. Sang damlag lang ginpahayag ni DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel nga wala na sila sang may nakit-an pa nga pag-usmod sa flyover matapos ang nakaligad nga serye sang load testing. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Maswerte nga wala sang malain nga natabo sa mga pasahero kag cruise ang isa ka barko nga tigay lumagdungka sa New Iloilo Ferry Terminal sa Lapus. Ini ang nagdiretsyo sa Parola Wharf kag nagbunggo sa atop sang waiting shed sang Pantalan. Ang barko ang nagahingalan nga MV The ASEAN Journey. Nagikan ini sa Palawan kag nag-abot sa Iloilo City kahapon. Sa sini ang 109 ka mga pasahero kag 28 ka mga crew. Ginkilalang kapitan nga kay Captain Donald Joey Galion. Gilayon man nga ginimbestigaran sa Philippine Coast Guard kung may lapses sa bahin sini kung nga nagluntad ang aksidente. Aregloho naman sang kompanya sang barko ang danyo sa pagsadsad sini sa Pantalan. Along the way nga approaching sila sa Iloilo River ni na-drifted siya due sa baskog na alon, kuryente da ag hangin. Wala daw hindi Mary, how? Hindi maayo nga balita sa imbukada pa lang sang Setyembre. Mga puso, inibangod ang presyo sa LPG o kung liquefied petroleum gas ang nagsaka na naman. Base sa mga oil company, umpisa subong adlaw September 1 nagsaka sang 6 pesos kag 65 sentimos ang kada litro ng LPG. Bukod silingon, ang presyo sang isa ka 11 kilogram nga tangke ang nagsaka sang 73 pesos. Bukod ako, ang auto LPG nagsaka man sang 3 pesos kag 70 sentimos kada litro. Ang price increase ang ginatudlo sa mga oil company sa international contract price sang LPG. Sa nagligad nga bulan, sa Agosto ang presyo sang LPG kag auto LPG ang nagsaka man. Mapong sa Fire Kitty Roadshow, ginpatigayon sang Bacolod City BFP. Nakatutok, Eileen Pedreso. Challenge accepted para sa mga kabataan diri sa Bacolod City na maka-eksperyensya kung paano bala mangin isa ka firefighter o kung bumbero bisan sa isa ka adlaw lang. Ini ang senaryo sa ginpatigayon nga Fire Kitty Roadshow sa isa ka dako nga mall sa syudad. Halin sa paggamang, paggamit sang fire truck, kag asta sa pagsaka sa mga obstacles. Game na game kag wala sang kakulba ang mga chikitings nga firefighter. Pero syempre, hindi lang ini basta hampang-hampang lang, kundi para matudloan ang mga kabataan. Ma-educate nato ng kabataan as early as young, mga 3 years old, na matudloan naton sang good safety habits sa ilang panimalay. Makita sa ilang mga mata nga naga-enjoy gid ang mga ini, samtang ginatudloan sang firefighters. Kaangay na lang, kanday Jerome kag Erich. Mga fire. Soon. Gusto mo maging bumbero, firefighter? Manamihan ka man? Yes. Importante sunod sa BFP anuman ang edad, tigulang man o kun bata. Dapat maihibalo sa safety measures, agud makasurvive sa emerhensya, ilabi na sa suno. Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Kapag sa trivia o nabalaan mo na bala nga ang St. Vincent Ferrer Seminary nga makitan sa Haro, Iloilo City ang ginakilala nga pinakauna nga institution of higher education ukon kolehiyo sa Western Visayas. Ginpatukod sa 1869, ini ang ikalimaman sa pinakadumaan kag katapusan nga seminaryo nga gitukod sa tion sang Spanish colonial period. Ang St. Vincent Ferrer Seminary ang ginadumalahan sa Archdiocese of Haro sa relihiyon nga Romano-Katoliko. Ang mga seminarista dire ang ginasiling nga nagserbe sa Haro Cathedral kung sa diin makitaan ang ginapatihan milagroso nga imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang opisyal nga patrona sa Western Visayas. Ara makapuso, nabalaan mo na.
Diyan mga puso ako untaman bala ko hindi madamo sa aton ang nagakuha sang inspiration gikan sa mga kanta nga aton ginapamatia. Matuod din na Adrian, sinugani si American singer-songwriter nga si Bruce Springsteen, the best music is essentially there to provide you something to face the world with. Sa tion nga luyag tang magbinag-binag sa mga hitabo sa aton kabuhi, ang mga hugot sa linya sa mga ambahano ng aton kaupod. Madamo kinasalamat sa pagtutog diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami Lunes to Biyernes. May mo malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman si Red Prietos, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon. Kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Merry Christmas!